lalaganap yung kasinungalingan, palabas mo yung katotohanan. So kaya kami sumasagot dahil gusto namin malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan. Ayun na nga mga kababayan, ako napakarami ho natin pag-uusapan dito sa video na to. Matindi ho itong mga balitang naglalabasan ngayon. Itong si Stella Kimbo, nasasangkot na naman ho sa panibagong iskandalo. Yung mga tira-tira ni Saldico, ang uubos ho, itong si Stella Kimbo. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin. Yung join button, nandyan sa baba. Alam nyo mga kababayan, hindi ho tayo sumasali dyan sa local politics. Hindi ho tayo nakikialam dyan. Pero dito sa isa na to, isinama ho natin ang larawan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Intended lang ho yan para sa mga Dabaweños. Kasi tinignan ho natin yung lugar ng mga nanonood sa atin. Madami ho sa Davao, kaya isinama na ho natin itong si PRRD. Huwag niyo hong kalimutan para sa mga taga Davao City, number 2 sa balota. Yaang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito hong mainit na balita, kakapasok lang ho mga kababayan. House Secretary General Reginald Velasco confirm Marikina Rep. Stella Kimbo will succeed Rep. Saldico as chair of the Appropriation Committee. Naku, palakpakan ho tayo mga kababayan. Akala ko magtatalaga na ng matino. Mas masahol pa ho yan kay Saldico. Sabagay, ano ba kaibahan nitong si Stella Kimbo at itong si Saldico? Wala naman. Ang pagkakaiba lang nila, lalaki si Saldico, babae si Stella Kimbo. Pero pagdating mo sa trabaho, wala ho tayong aasahan sa mga yan. Sa mga may gusto, naku, magkakaganito rin ho kayo mga kababayan. Nakahablot ho tayo ng ganito kahapon, Pastor Apollo Kibuloy, huwag niyo hong kalimutan, isa ho sa mga kandidato natin yan. Ano hong masasabi niyo dito sa napakainit na balita na to na ang pumalit dito kay pangalan dito kay Saldico, ito ring si Stella Kimbo, yung dating naka-tricycle pero ngayon naka-artista ban na. Marami hong skandalong kinasangkutan niyang ali na yan sa mga nakalipas na buwan, kaya maging mapagmatsyag ho tayo. Kaya kung ano hong klaseng kabalbalan ang ginawa nitong si Saldico, wag na ho kayong magtaka kung ganong level din ng mga kapalpakan at kabalbalan ang i-deliver nitong si Stella Kimbo dyan sa Committee on Appropriation. Natural, alam nga naman magtalaga sila dyan na hindi aso ni Tambaluslos. Dapat aso ni Tambaluslos ang lilalagay nila dyan sa APRO. Para pagka babalangkas o pagka mag-allocate sila ng budget kung saan-saan, yung mga programa na kung saan magbebenepisyo yung mga kasama nila dyan sa House of Representatives, talagang maplansya ng maigi. Kaya ilinagay siguro dyan yung si Stella Kimbo. Siyempre yung AKAP, yung mga ayuda ni Tamba. Huwag mong kalimutan ni Stella. Sa tingin ko, hindi lang nagkasundo yung si Saldico at yung si Tambaluslos, kaya tinanggal yung si Saldico. Hindi yan nag-resign, tinanggal ho yan. O kung talaga namang nag-resign siya at health reason ang issue niya o ang dahilan niya sa pag-alis niya bilang secretary ng chairperson ng APRO, malamang sa malamang dapat itong si Saldico magpakabait-bait na. Sinisingil na ho siya ng tadhana. Ito mga kababayan, ang mga kaganapan kahapon na hindi ho natin napasadahan. Ito ho ang pagtayo nitong si Sandro Marcos para bakantihin ang pwesto, ang pwesto para sa chairmanship ng Committee on Appropriation. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Session is Ayun, game. Mr. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. Naku po, There's a motion. The chair hears no objection. parang hindi magandang gising nitong si Tamba. Magtatatlong inch na yung eye bags mo, sir. Matulog ka naman kasi. Yaman-yaman mo na. Ang dami nyo ng pera, ang dami nyo ng ari-arian at kung ano-ano pa ang mga nakamtan nyo sa pagpasok nyo sa politika. Di pa rin ho ba kayo nakakatulog ng masarap? Ibig sabihin, mas daig pa kayo ng mga ordinaryong Pilipino kahit na saktuhan lang. Diba? Pero pagka natulog yan, tanghali na kung gumising. Ika nga. Masarap ang tulog kasi walang iniisip na ginarabyado o walang linamangan na tao. Yung iba ho kasi dyan, ay yung mga malalalim yung eye bags. Tingnan nyo naman, hanggang dito niya na ho yung eye bags niya. Hindi natutulog Baka nagpupulburon na rin ho yan.
Said motion is carried. Session suspended. Session resumed. Mr. Majority Leader. The Honorable colleagues, the Speaker of the House of Representatives, the Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez will address the body. I-address niya na yung body. Talagang nakipagsabayan ho sila sa ginanap na rally ng mga kababayan nating INC. Walang niya talaga itong mga tao. Sigawan sila, akap namin, di namin pwedeng ipamigay. Ha? Sa bagay, yung mga tauhan nyo, pwede naman. Huwag kayong mag-alala. Sigawan yung mga walang hiya, Thank you. Thank you, my honorable colleagues. Distinguished Deputy Speakers, the Majority Leader, the Minority Leader, esteemed colleagues, honored guests, my fellow beloved Filipinos, today we assemble not merely to open another session of Congress, but to recommit ourselves to profound trust placed in us by the Filipino people. This chamber, the People's Chamber, stands as a testament to the enduring strength of democracy. Within these walls, we do not simply draft laws, we give life to the aspirations of a nation, and we shape the destiny of generations yet unborn. This gathering is a moment to reflect on our shared purpose, to serve as stewards of our nation's welfare, architects of its future, and guardians of its dignity. It is a reminder that leadership is not a privilege, but a responsibility, a sacred duty to act, to uplift, and to inspire. Leadership, as I see it, is not defined by the power we wield, but by the lives we change. It is measured not by the number of speeches delivered, but by the silent victories won in the hearts of our people. Victories of hope over despair, prosperity over poverty. In this chamber, our leadership must always be guided by a singular question: how does this serve the Filipino? Every law we passed, every debate we engage in, Meron ho ba ngayong debate dyan sa House of Representatives? Wala akong nangyayaring debate dyan. Yung mga gustong makipagdebate, hindi ho nila dinidebate. Pinapatahimik ho nila. Kagaya dito kay Kong Marcoleta. Di ba? Pupunta siya sa mga hearing. Ano hong gagawin sa kanya? Patatahimikin. Yun hong ginagawa nila dyan. Wala hong debate dyan. every budget we approve must answer this. For it is not in the pages of history, but in the lives of ordinary Filipinos that our legacy will be written and remembered. Last year, our nation weathered storms, yet remained resilient. While the final growth domestic product figures for 2024 are still awaited, early projections indicate a solid growth rate in the range of 5.9% to 6.5%, despite the challenges brought about by a series of typhoons and global economic uncertainties. This performance is a testament to the industriousness of every Filipino farmer, worker, and entrepreneur who continue to drive our economy forward. This growth is the fruit of visionary leadership under President Ferdinand R. Marcos Jr. and his transformative Build Better, More infrastructure program, which injected over 1.2 trillion pesos
into projects that now connect dreams to opportunities across the archipelago. Yet, let us be clear, numbers alone cannot define progress. Progress is meaningful only if it uplifts the lives of our people. Para saan ang pag-unlad kung hindi makikinabang ang ordinaryong Pilipino? Meron ba, ang tanong, meron ho bang pag-unlad? Speaker Martin Tambaluslos, meron ho bang nangyayaring pag-unlad ngayon sa ating bansa? Ang marami ho ngayon, korupsyon, paghihirap ng mga Pilipino. Pero pag-unlad, wag nyo hong ibida, ha? Kasi ano ho yan eh, wala ho sa ulog, ika nga. While economic growth brought pride, inflation remained a challenge. And thanks to the decisive action, inflation eased to 4.9%, but the burden remains heavy for many families. Programs like Ayuda sa Kapos ang Kita program Naku, binida na naman ho niya. Binida na naman ho niya yung AKAP, ha? Naku. AKAP Oh. and Kadiwa ng Pangulo were launched not just as economic interventions, but expressions of our empathy. Governance, after all, must be both strategic and compassionate. Good governance demands transparency and accountability. This chamber is the vanguard of that principle. In the coming weeks, we will hold oversight hearings to ensure that people's money serves the people's needs. We will investigate the smuggling and hoarding that undermine Investigasyon na naman. Kahit sa damukal na investigasyon ang gawin nyo dyan, pagka natutumbok nyo na yung mga smuggler at hoarder, malapit dyan sa Malacanang, maititigil ya ang mga investigasyon na yan. Hindi nyo naman talaga tototohanin. Lumutang na nga eh. Matagal na lumutang yung pangalan ng mga big-time smuggler na malapit dyan sa Malacanang. Napangalanan na nga eh. Kaso nung matutumbok na ho nila, alam nyo anong ginawa? Pinatigil ang hearing. Ngayon, bobolahin na naman ho tayo ng Quinta Committee na yan. Na kung saan talagang binabantayan at talagang gusto daw ho nilang pababain ng presyo ng mga pangunahing bilin. Wag ho kayong magpabola. Naumay kasi ang ating mga kababayan doon sa mga kabalbalan dyan sa Quadcom at Committee on Bad Government. Kaya kailangan nilang bumawi. Kasi napansin ng mga kababayan natin, ba't puro hearing na lang kayo ng hearing? Banat na lang kayo ng banat sa mga Duterte. Wala na ba talaga kayong alam gawin? Wala na ba talaga kayong alam na pag-usapan dyan sa House? Yun, umimbento sila, Quinta Committee daw. Napakaraming committee ang pinagsama-sama. Ngayon, pinag-uusapan ho nila yung mga smuggler at hoarder na alam naman natin, karamihan dito sa mga smuggler at hoarder na to, malapit dyan sa Malacanang. Ibig sabihin malapit, malamang malapit sila dyan. our farmers and inflate food prices. We will probe 206 billion pesos in disallowed expenditures by the National Grid Corporation of the Philippines, ensuring energy reforms that lower electricity costs. We will demand answers for the 11.18 billion pesos worth of expired medicines and underutilized PhilHealth funds, an affront to every Filipino who struggles for access to health care. And we will scrutinize the alleged misuse of confidential funds, for no peso must go unaccounted for. Yung palakpakan na. Let this Hindi sila palakpakan. Talagang aanuhin ho talaga nila. Talagang, ngayon alam nyo na ho mga kababayan, na yung impeachment na yan, ang nagpapatakbo ho talaga niyan, itong si Tambaluslos. At alam naman ho natin, hindi naman gagawin ni Tambaluslos yan kung walang impluwensya ng Malacanang. Yung sinasabi ng mga tao dyan sa Malacanang na kontra sila dyan sa impeachment na yan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Pakana din ho ng mga walang yang tao dyan sa Malacanang, yung impeachment na yan dito kay Vice President Sara Duterte. Ang pinag-ugatan ho kasi ng impeachment na yan, yung confidential fund, yung pag-uusap-usap nila. Hindi na ho sila nakapaghintay. Mag-February na. Matatapos na ho yung deadline na ibinigay dito kay sa opisina ng Office of the Vice President para isumite yung mga kulang na dokumento diyan sa COA, 'di ba? Nandiyan na ho 'di ba?
Ano na ho kumbaga matatapos na yung deadline. Pagkatapos ng deadline, doon ho sila pwede mag-imbestiga. Pagkalabas ng desisyon ng COA, kaso nagmadali ho sila, kailangan maimpluwensyahan nila yung ilalabas na desisyon ng COA. Siyempre, pagka yung desisyon na ilinabas ng COA, hindi nakaayon doon sa pinag-usapan nila dyan sa TWAD Committee o dyan sa Committee on Bad Government, magkakaproblema yung yun ang head ng Commission on Audit. Magigisa ho siya sa next budget deliberation, budget season. Let's be our promise. Public trust is sacred, and this House will never betray it. Sa mga umatake sa atin para tumigil tayo sa mga investigasyon, may mensahe tayo sa kanila. Itutuloy natin ang trabaho na inaatang sa atin ng mamamayan. Hindi tayo atras sa anumang laban para sa bayan. Wow! Kala ko hindi ka aatras sa laban para sa kita. Para sa bayan ho pala, kala ko para sa kita Sorry naman. In 2024, the Chamber achieved an extraordinary milestone. 183 measures became laws. But true success lies not in the quantity of laws passed, but in their quality, how they change lives. Among these are measures that herald transformative change, the corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy, the Create More Act, which fosters investments and job creation. The Self-Reliant Defense Posture Act, strengthening our national security while creating skilled jobs. The Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, targeting the scourge of smuggling and profiteering in agriculture. The Philippine Archipelago Sea Lanes Act and the Philippines Maritime Zones Act, asserting sovereignty while promoting the maritime economy. The Academic Recovery and Accessible Learning Act, the ARAL Act, bridging educational gaps for our youth. These are not just policies, they are commitments to a better, fairer, and stronger nation. Our nation is no longer a quiet observer. In the global arena, it is a leader. This February, the Philippines will host the Parliamentary Intelligence Security Forum, the PISF, where 96 countries will discuss and tackle the critical importance of mutual cooperation in confronting global security challenges, including counterterrorism financing, cybersecurity, and emerging technologies such as AI and 5G. In 2026, we will chair the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, and host the 47th IPA General Assembly. These are not mere diplomatic events, but opportunities to amplify our voice on regional stability and cooperation. The $100 billion in investments secured through state visits reflect international confidence in our nation's future. These investments will transform industries, generate employment, and push the Philippines toward a new era of prosperity. My dear colleagues, this is our moment to rise above partisan divisions and deliver for our people. Let history remember the 19th Congress not for its rhetoric, but for its resolve. Not for the titles we held, but for the lives we have uplifted. Let us legislate with empathy, govern with integrity, and lead with vision. Let us build a nation where every Filipino, no matter their station, feels the hand of government working for their benefit. And as I stand before you, I see not just colleagues, but partners in a shared mission to build a legacy worthy of the Filipino people's trust and sacrifices. To the Filipino people, I say this: your House of Representatives stands unwavering in its commitment to your dreams and your future.
Together, we Anong future? Anong future? Yung magre-rely ang mga mahihirap nating kababayan sa ayuda ng pamahalaan? Yun ba yung future na aasahan namin o gagawin ng House of Representatives para sa sambayan ng Pilipino? Kasi yun ang maliwanag ho ngayong mga panahon na to. Ang ginagawa ho ng House of Representatives at ng mga walang yang congressman na to, iniisip ho nila kung paano sila magtatagal sa politika at paano gagawing bobo at umaasa sa gobyerno ang ating mga kababayan. No? Yung tinuturuan ho nilang paano maging tamad. Paano maging mangmang. Yung tipong dapat nandito si Kong, nandito si ganito para magkapera kayo. Bibigyan niya kayo ng 10,000, 5,000. Basta sa susunod na eleksyon, iboto niyo siya. O hindi ho matatapos tong cycle na to habang inihahalal ho natin, ilinalagay ho natin sa pwesto yung mga walang kwentang politiko kagaya nitong si Martin Tambalus Romualdez. Future. Anong future? Ano sinasabi mong future? Mga kababayan, kung sa tingin nyo ho, wala na hong isasagad itong nangyayari ngayong kahirapan sa ating bansa. Nag-uumpisa pa lang ho tayo. May 3 taon pa ho sila para pahirapan ang sambayan ng Pilipino. Kaya sa 2028 election, pakapiliin ho natin na maigi kung sino ang iluluklok natin dyan sa we Malacanang. will ensure that no Filipino is left behind. Walang maiiwan. Sama-sama nating itutulak ang batas ng mag-aangat sa buhay ng bawat Pilipino. Let our work be a testament to what is possible when leaders serve with vision and compassion. Let this Congress be a shining example for generations to come. Again, maraming salamat sa inyo po. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinas. Ayun. Talagang palakpakan dito. Parang si Sandro Marcos, hindi sincere yung pagpalakpakan. Yun, nagawa na namin yung plano. Naisagawa na namin yung plano na itong si Saldi ko tanggalin sa picture. Para kahit paano, sa bagay, malay natin, malapit na siya maging santo. Di ba pangarap niya maging santo? Yan. Health issue, health reason. Yan. Baka maging santo ka na yan, Saldi ko. Sana naman, bilis-bilisan mo pagiging santo mo, ha? Ayun ho, dito tayo kay Senator Bato de la Rosa. Nagpunta din ho siya sa rally. Pakinggan ho natin ang naging panayam niya doon sa mga tao dyan sa peace rally ng... Sir, bakit po kayo nagdesisyon na dumalo ngayon dito sa rally ng INC? Ako'y nakikiisa. This is a national rally for peace. Di ba? So, nakikiisa ako sa ating mga kapatid ng Iglesia ni Cristo na makipag-rally tayo for peace. Sir, sabi nung ibang kongresista, lalo na yung ibang mga sumusuporta sa impeachment complaint, medyo politicized daw po to. Ano pong makakomment nyo doon sa sabi na yon nung ibang mga mambabata, sir? Depende yan sa pagtingin nila. In the first place, bakit nila sabi yan? Dahil meron silang political motive. Di ba? Bakit lang nasabi yan? Depende yan sa pagtingin mo. Basta ito'y ginawa ng simbahan ng Iglesia ni Cristo para ipakita yung pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino para ang ating bansa ay matahimik dahil sobrang ng gulo. Grabe ng polarization na nangyayari ngayon, di ba? So, napakita ko na magkakaisa tayo. Sir, do you see this as an endorsement from the INC yung para sa mga a-attend dito na tatakbo sa 2025? I don't know. I am here not to be endorsed. I am here to join. Bilang isang Pilipino, nakikiisa ako sa purpose nitong rally na ito. Hindi po ako pumunta dito para magpa-endorse or mamumulitika. Pumunta ako dito para ipakita ko yung pagkikiisa ko sa ating mga kababayan. Ito hindi lang naman rally na inatira ng mga membro ng Iglesia ni Cristo. Marami dito, may mga Muslim pa nga eh. May mga Katoliko. So, it doesn't matter po kung anong denomination ka, anong sikta ka.
Basta kung ikaw ay Pilipino at gusto mo makikiisa sa mga kababayan mo na gusto ng kapayapaan, sumama ka dito. Hindi man tayo pumunta dito para maghasik ng gulo. Di ba? Pumunta tayo dito para gusto natin ma-achieve ang peace, magkakaisa at tahimik ang bayan. Sir, ibig sabihin po ba yung slate nyo sa 2025 may commitment din na iwas bangayan muna because you are joining their call for unity? Well, kami naman ay hindi man kami hindi man kami yung, we are not the dominant administration ticket na pwedeng bibira ng bibira. Kami naman ay nagre-react lang kapag kami ay binibira. Huwag mo nyo kami birahin, hindi kami magre-react. We will concentrate on our job. Focus tayo sa trabaho natin. May mga remaining legislations pa tayo na dapat gawin. So doon tayo mag-focus. Huwag tayong kami, nagre-react lang kami. Particularly si Vice President Inday Sara, ako, si dating Pangulong Duterte, nagre-react lang kami kung kami ay binibira. Alangan naman, hayaan mo yung mga kasinungalingan na lalaganap yung kasinungalingan, palabas mo yung katotohanan. So kaya kami sumasagot dahil gusto namin malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan. Correct. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Ang bottom line dito, hindi naman talaga magsasalita yan si Tatay Digong at yang si Vice President Sara Duterte. Mga taga-suporta nitong si Tatay Digong at nitong si VP. Kung hindi sila binibira. Kasi hindi naman yan mga epal di ba? Nakita naman natin sa mga nakalipas na panahon, si VP, habang presidente ang kanyang ama, wala ho tayong narinig na pag-epal sa kanya. Yang si Mayor Baste, hindi ho siya naging congressman. Hindi ho siya tumayo-tayo doon para magdadakdak kagaya nitong si Sandro Marcos. Hindi ho sila mga epal. Ngayon, pagkakinanti mo sila at medyo falsipikado ang mga banat nyo dito sa mga Duterte na to, talagang may kalalagyan kayo. Sasagutin at sasagutin kayo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong si VP Sara. Si VP nga, late na yung niya late na yung pagsagot-sagot niya dito sa dito sa mga issue sa kanya, 'di ba? Nung una ayaw niya man hong sagutin, tahimik lang ho siya sa mga banat sa kanya. Di man ho siya nagsasalita, pero nung una puno na ho talaga siya, pati yung mga anak niya dinamay, yung lalabas ho sila sa bansa, talagang pati yung mga picture sa airport, talagang naglalabasan yung mga video. Doon na ho napuno itong si Vice President Sara Duterte. At sigurado ho tayo mga kababayan, no? Pagka hindi pa ho tinigilan ng administrasyon itong si Marcos Jr., itong mga Duterte na to, sa susunod na 3 taon, mas titindi pa ho talaga ang mga pagkilos na magaganap laban doon sa mga talaga na mga nanggigipit dito kay VP Sara at dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. So always, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Dapat ho talaga, si bakit na tong si Tamba, tanggalin na ho siya bilang Speaker of the House. Kaso kung sino man namang magtatanggal dyan, sigurado majujombag kay Coca. Naniniwala ho ba kayo, hindi matatanggal yan at kung sakaling sa susunod na eleksyon, wala naman siyang kakalaban Itong si Ma'am Neni Bacale, wala na ho siya No, wala na ho si Ma'am Neni Bacale. Tinanggal na ho siya sa listahan. Hindi ho natin alam kung ano yung nangyari doon sa pakikipag-usap nila sa COMELEC. Pero ang atin ho dito mga kababayan, kung sakaling manalo ulit yan ng pagka-congressman dyan sa 1st District ng lugar nila, malamang sa malamang, siya pa rin ho maging Speaker of the House. Hindi naman ho niya yan bibitawan. Diba kay Tatay Digong, si Alvarez, itong si ganito, halos kada ilang taon nagpapalit Kasi hinahayaan niya ho yung kagustuhan ng House of Representatives kung sino ang gusto nilang iupo bilang Speaker of the House. Pero dito ho kasi, iba na to Kung sino ang gusto nitong si Coca, nitong si Lisa Araneta, siya hong naluluklok bilang Speaker of the House yan sa House of Representatives. So always, maraming salamat ho sa pagsuporta. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.